Ang isang malaking liwanag na tila isang beam mula sa langit ay pumapalibot at ang mga practitioners ay sobrang naguguluhan sa biglang pagdating ng malaking liwanag at paglipad nila sa isang lugar na hindi nila kilala. Nag-aalala sila dahil hindi nagpakita ang boss na inaasahan mula sa liwanag at wala rin silang natatanggap na abiso tungkol sa pagdating ng lihim na lupain. Samantala, malapit kay Chumo, mabilis na napansin niya ang kakaibang pangyayari sa paligid. Nagbabala siya sa ibang mga kaibigan na may panganib sa lugar at dapat silang mag-ingat. Si Yutong, isa sa mga practitioners, nadismaya sa hindi magandang takbo ng kanilang misyon. Naalala niya ang nakaraang lihim na laban kung saan sinabi na ang huling boss ay isang 500 taon na Demon Beast, ngunit lumabas ang 1,000 taon na Demon Beast. Nag-aalinlangan siya kung ano ang mangyayari ngayon. Habang patuloy na umiiral ang world beam ng liwanag, bigla namang lumitaw ang isang abiso mula sa lihim na lupain. Abiso ng lihim na lupain, ang huling boss ng ikalawang yugto ng misyon ay dumating na. Pangyayaring antas, 500 taon na halimaw. Lugar ng misyon, Anonymous. May isang practitioner na puno ng determinasyon, nagtangkang atake sa halimaw gamit ang espada niya, umaasa na mapapahina ito. Ngunit sa kanyang gulat, hindi naapektuhan ang halimaw at nanatiling walang gasgas o sugat. Naguluhan at nainis ang practitioner, hindi maunawaan kung bakit hindi niya magapi ang halimaw na ito na 500 taon lang nabubuhay. Nalaman niya na hindi sapat ang kanyang unang atake, nag-isip siya at napagtanto na ang anima, ang enerhiyang nagbibigay lakas sa kanilang mga atake at kaya nilang magawa, ay nagkulang. Mukhang hindi sapat ang tama niya upang mapasugatan man lang ang balat ng halimaw. Bago pa man niya mabuo ang kanyang iniisip, biglang sumalakay ang halimaw at sumalpok sa kanya, na nagdulot ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpahayag ang ibang mga practitioner ng kanilang pagkagulat at frustration sa pagkakita sa pangunahing alagad ng Tai, Firehouse, na natalo ng isang malakas na suntok mula sa halimaw na demonyo. Nagdududa sila sa katinuan ng lihim na lugar, nagtatanong kung tunay bang 500 taong halimaw na demonyo. Sa kanila, lumitaw ang tinig ni Jingshan. Sa pagtatangka na magdulot ng kaliwanagan sa sitwasyon, sinabi ni Jingshan na marahil hindi ang kalaban ang labis na malakas, kundi ang mga practitioner ang nagiging mahina. Binanggit nila ang malinaw na kawalan ng lakas sa anima na naroroon, na nagiging sanhi ng kanilang mga atake na nagpapahina. Sa gitna ng mga pangyayari, dumating pa ang iba pang mga halimaw sa lugar kung saan naroroon ang mga practitioner. Si Yue Qianyan ay biglang nagpahayag, sinasabing hindi lang ang panghuling kalaban ang naroroon, kundi pati na rin ang mga karaniwang demon beasts sa lihim na lugar ay napadpad. Ito ay ganap na isang patay na sulok. Hindi lang limitado ang aming kapangyarihan, kundi kami ay napalibutan din ng mga halimaw. Gusto ba ng lihim na lugar na lokohin at patayin ang lahat ng mga tagapagligtas? Biglang narinig ang tinig mula sa hindi kilalang lugar ng mga practitioner. Lihim na lugar. Ito ay hindi tunay na lihim na lugar. At kahit hindi inaasahan, lumitaw ang isa pang demon beast na ang pangalan ay Jelly at nagsasalita. Mga minamahal na practitioner, tagapagligtas, at mga manonood na nanonood sa live coverage ng lihim na lugar, welcome sa mundo, ang Earth. Makikita natin ang dalawang karakter na nagkakaroon ng isang nakakabahalang pag-uusap. Ang unang karakter, si Jingsahan, ay naguguluhan at nagtatanong sa pagkakakilanlan ng pangalawang karakter na si Jelly. Hindi naniniwala si Jingsahan na sila ay nasa Earth dahil hindi pa raw ganoon kalubos kahina ang anima o lakas ng buhay ng planeta. Gayunpaman, tinitiyak ni Jelly na sila ay nasa Earth nga, partikular sa isang resort hotel sa isang isla sa Pasipiko. Ipinapaliwanag ni Jelly na may mga anima power suppression block sila na inilagay malapit sa hotel na nagpapahina sa anima energy at naglagay ng isang patibong para kay Jingsahan at sa kanilang grupo. Sinabi ni Jelly na sila ang halimaw na na-infiltrate na ang Earth ng maaga. Binanggit nila si Chumo, isang tao na umano'y nagpabunyag na tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jelly kay Jingsahan. Ang pagbabanggit na ito ay nagdulot ng lalo pang kaguluhan at pagtataka kay Jingsahan tungkol sa mga hangarin ni Jelly. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, iba't ibang miyembro ng audience ay nagsimulang ipahayag ang kanilang mga opinyon at reaksyon sa mga pahayag ni Chumo. Isang miyembro ng audience ay nagpahayag na ang sinabi ni Chumo ay totoo nga, na nagbibigay diin sa katotohanan ng kanyang mga pahayag. Isang miyembro naman ng audience ay nagtatanong kung nasaan na ang mga nang-okray sa mga pahayag ni Chumo,
at hinahamon ang mga ito na lumabas at humingi ng tawad kay Chumo para sa kanilang pag-aalinlangan. Gayunpaman, may bahagi pa rin ng audience na itinuturing si Chumo bilang isang sospek ng pagpatay, anuman ang katotohanan sa kanyang pahayag tungkol sa pamamalas ng mga demon beast sa mundo. Ipinahahayag nilang siya ay dapat managot sa mga pinaghihinalaang krimen na kanyang ginawa. Sa gitna ng patuloy na pagtatalo, may isang boses na naniniwala na ang focus ay dapat nasa panganib na dulot ng demon beasts, kaysa sa pagtukoy ng kahalagahan o kawalan ng katotohanan sa mga pahayag ni Chumo. Naniniwala silang ang talakayan tungkol sa kanyang pagiging inosente o salarin ay di katuwiran sa harap ng peligro na dala ng mga demon beasts. Sa loob ng studio, masigasig na tinanong ni Miss Kelly si Ginoong Jisheng tungkol sa kalagayan ng sitwasyon. Sinagot ni Ginoong Jisheng na kakatanggap lang niya ng mensahe tungkol sa mga nakulong na tagapagligtas sa isla. Ipinahayag ni Miss Kelly ang kanyang kasiyahan na nagmungkahi na ipadala na ang mga tao upang iligtas sila ngayong natagpuan na ang isla. Gayunpaman, ipinahayag ni Ginoong Jisheng na ang nakalaang search and rescue team ay dumating na, ngunit nakita nila na nawawala na ngayon ang isla. Sa kasalukuyan, walang anumang tanda sa satellite map ng lokasyon ng isla. Sa isang napakadelikadong sitwasyon kung saan wala ng pag-asa, sinabi ni Jolly sa mga practitioner na walang tulong na maaaring makukuha pa. Siniguro niya sila na lumaban hanggang sa huling hininga, at inanyayahan sila na manood ng pagbagsak ng mga tagapagtanggol ng mundo sa kanilang paboritong live studio. Samantala, biglang nagpakita sa harap ni Chumo ang isang demonyo ng hayop at agad na narealize ni Chumo na kung sakali, ang pagpatay sa demonyo ng hayop na ito ay maaaring magdulot ng pagbabalik sa totoong mundo. Walang atubiling nagpasya si Chumo na harapin at labanan ang nilalang na ito, determinado na subukan ang teoryang ito at ibalik ang kanilang mundo. Ang isang praktisyoner, armado ng baril na may laman na mga bala na may halong anima, kasiguraduhang hinaharap ang mga halimaw sa kanilang paligid. Nilalait nila ang mga nilalang, ipinagyabang ang kanilang desisyon na magdala ng baril na pang-assault, gayunpaman, habang sila'y nagpapakasaya sa kanilang pansamantalang tagumpay, biglang lumitaw ang isa pang matapang na halimaw sa harap nila, umaabala sa kanilang daan patungo sa patay ng katawan ng kanilang naunang biktima. Punong-puno ng put at determinasyon, sumisigaw ang praktisyoner ng mga sumpa sa halimaw, naninindigan na papatayin ito. Ngunit sa kasamaang palad, nagiging sanhi lamang ng kanilang pagkabigo ang kanilang katapangan. Nang madaling lamang talunin ng halimaw ang praktisyoner, hindi ito nagpapansin sa kanilang mga pakiusap at mga pagtatangkang makatakas sa hawak nito. Umaabot sa puntong halos manlupaypay ang praktisyoner, walang kabuluhang lumalaban sa hawak ng halimaw. At naririnig ni Jolly ang malalim na hinagpis ng mga practitioners, at ibinahagi na ito'y parang musika na kanyang kinagigiliwan. Subalit, bigla itong naabala ng paglusob ni Chumo. Pinalabas ni Jolly ang kanyang pagtatanggol sa kanyang alagang demon beast, at sinabing hindi niya ito papayagang masaktan ni Chumo. Inutusan pa niya ang kanyang alaga na kumain ng mga damo sa hardin bilang pagpatay sa oras. Sa kabilang banda, naramdaman ni Chumo ang balakid na kinakaharap. Kinabahan siya dahil hindi niya napapatay ang huling kalaban dahil sa hadlang na ito. Kung hindi niya magagawa na matapos ang misyon sa Secret Land, hindi lang magdudulot ito ng maraming kaswalidad sa mga practitioners, maaari rin siyang mawalan ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Habang nag-iisip si Chumo, nagkaroon si Jolly ng pagkakataon na umatake. Binabalaan ni Jolly si Chumo na hindi magandang gawain ang pagkakatitig sa kalawakan habang nasa gitna ng labanan. Ngunit, nagpakita ng iba pang salakay upang hadlangan si Jolly, at ito'y si Jingshan. Sinang-ayunan niya ang sinabi ni Jolly, habang pinakawalan ang kanyang malakas na kapangyarihan, ang nag-aalab na dugo ng Emperor Fire, at ang sunog na bumubulok na mga buto. Subalit, tinawanan lang ito ni Jolly, at sinabing walang kwenta, at makulay na galaw. Tinanong pa niya si Jingshan kung siya ba talaga ang nagtatangka na pigilan ang kanyang oras ng libangan. Sa gitna ng pag-uusap, nagpadala si Yue Qianyan ng diretsong atake kay Jolly. Ipinagmalaki ni Yue Qianyan na hindi kay Jolly ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit sinabi ni Jolly na walang epekto ang mga walang sakit na atake. Sa kabila nito, nagpadala ng isa pang atake si Yutong. Sinabi ni Yutong na hindi pa tapos ang labanan. Ang malakas na pag-atake ni Yutong sa likuran ni Jolly. Bagamat hindi siya gumalaw, nabatid ni Jolly na hindi siya magagawang saktan ang mga ito gamit ang kanilang kasalukuyang lakas, at hinahanap niya si Chumo, ngunit biglang naglaho.
Hinulaan ni Jingshan na si Chumo ay patungo na sa huling kalaban. Inamin ni Jiali na naunawaan na niya ang plano ng grupo. Tinanong niya kung gaano katagal nilang mapipigilan siya. Si Yue Qianyan at Yutong, nagpahiwatig na handa silang mamatay sa pakikipaglaban para sa pag-asa ng kaligtasan ng lupa. Sa eksena na ito nagsagawa muli ng matagumpay ang atake ni Jingshan kay Jiali, na sinusundan agad ng matapang na pagtatangka ni Yue Qianyan sa isang pangalawang atake. Hindi rin nagpahuli si Yutong, na may kahusayang nagwawakas sa kanilang ibinahaging kalaban, si Jiali. Sa kabiglaan, tila isang simpleng anino lamang ang tinamaan at biglang nawala, na nagdulot ng kaguluhan. Ang nagtakang si Yue Qianyan, agad na nagpahayag ng tagumpay, sa akala niya na napatay na nila ang halimaw na hayop. Ngunit, nagduda si Yutong na nagsasalita ng kanyang mga agam-agam, na hindi nagtutugma sa dating malakas na kalakasan ng halimaw at ang kanilang bigla at kaduda-dudang tagumpay. Sa pangamba ni Jingshan, naghihinala sila na natapat lamang sila sa doppelganger ng demonyong hayop. Kung tama ang kanilang hinala, ang tunay na layunin ng demonyong hayop ay si Chumo mula pa sa simula. Biglang nagpakita si Jiali sa kabilang dako. Ibinunyag na kahit anong sikap nilang tanggalin ang harang na bumalot sa lugar kahit sa kanilang lakas, hindi ito madaling mabubuksan. Sa kagulat-gulat na pangyayari nagpakita si Chumo sa harap ni Jiali, hawak ang ulo ng final boss, takang-taka, at sinabi ni Chumo na sinadyang dalhin siya rito at gamitin ang final boss ng lupa bilang tukso. Si Jiali, bilang pinakapeligrosong tagapagligtas, binabanggit na kahit sa gitna ng kanilang pagkakulong, nananatiling kalmado si Chumo. Sinusubukang hulaan ni Jiali ang iniisip ni Chumo at ipinaliwanag na bagamat pinatay nila ang pinuno ng lihim na lupa, hindi pa rin ito babalik as tunay na lihim na lupa dahil sa malakas na harang nito. Samantala, si Chumo nang tanungin niya kung ano ang layunin ni Jiali sa pagkulong sa kanya, ang pagbibigay ng paliwanag na tila wala namang saysay sa kasalukuyang sitwasyon. Iniuri ni Jiali ang kanilang pananaw, kinikilala si Chumo bilang pinakamahusay na tagapagligtas sa mundo. Ipinapahayag ni Jiali ang pag-aalaala sa pagpupunyagi ni Chumo, ngunit madalas siyang ibaon sa kamalian at pang-iinsulto ng mga ordinaryong tao. Nag-aalok si Jiali na sumama si Chumo sa kanilang grupo, na magbibigay sa kanila ng patas na pagtrato, pagkilala sa kakayahan at halaga ni Chumo. Sinigurado rin ni Jiali si Chumo na ang kanilang pag-uusap ay hindi naririnig ng iba dahil ang barrier na nagbabalot sa kanila ay nagpapigil sa live na pag-broadcast ng lihim na lupa. Sa gitna ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga miyembro ng audience, puno ng tensyon ang hangin. Hinahati ng mga manonood ang kanilang opinyon tungkol kay Chumo at sa kanyang paghaharap sa demonyong hayop sa live na broadcast ng Secret Land. Sa isang banda, may mga naniniwala na ang demonyong hayop ay nagkukunwaring bobo lamang at walang issue sa live na broadcast. Sinasabi nilang hindi dapat maloko ni Chumo ang mga pagpapanggap ng nilalang na ito at dapat panatilihing tapat sa sangkatauhan. Gayunpaman, lumilitaw ang ibang perspektibo mula sa isa pang grupo ng manonood. Sinasabi nila na may mas malalim na motibo sa likod ng kilos ng demonyong hayop, umaakto ito upang linlangin si Chumo na itraidorin ang sangkatauhan sa harap ng buong mundo. Pinaninindigan nila na hindi dapat madaig ni Chumo ang mga taktikang ito at manatiling matatag sa kanyang dedikasyon sa sangkatauhan. Samantalang patuloy ang mainit na diskusyon ng audience, lumalabas ang mga pag-aalala tungkol sa katahimikan ni Chumo sa mahahalagang sandaling ito. Isinusulat ang mga hinala tungkol sa kondisyon ng kanyang puso at kung iniisip niya ang pagtataksil sa sariling uri. May mga manonood na may wastong argumento na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa kakulangan ng gabay ni Master Mo sa sitwasyong ito na nagbibigay diin sa pangangailangan ng isang mapag-alalang mentor. Sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na lumitaw. Isang manonood ang nagpahayag ng kanyang pagkasuklam sa mga taong madalian na humatol kay Chumo, na nagmumungkahi na kung sila ang nasa kalagayan niya, kanilang isinasaalang-alang ang pagkakaisa sa demonyong hayop. Sinasabi nila na ang mga individual na maaga nang nagdesisyon at lumalaban sa kapwa-tao ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Sa gitna ng matinding pagtatalo, biglang lumitaw ang isang prompt mula sa system, nagpapahiwatig ng progress ng pagluluod ng karanasan ng isang bantog na martial artist. Sa kasalukuyan, nasa 70% ito. Napagtanto ni Chumo na oras na ang lumilipas at kailangang patagalin ang pagluluod ng hanggang maaari. Nauunawaan niya na ang pagkumpleto ng proseso ay magbubunyag ng mahalagang impormasyon na may malaking epekto sa kasalukuyang sitwasyon.
Si Jolly, na nagiging walang pasensya na, humihiling ng sagot mula kay Chumo. Sinusubukan niyang suyuin siya sa pangako ng kabutihan at kaligtasan kung susunod siya at susundin ang kanilang mga utos. Gayunpaman, nagbabala siya na ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng kamatayan para sa kanya. Si Chumo, na lubos na alam ang tunay na layunin ni Jolly, ipinahayag ang kanyang pag-aatubili na makipagtulungan. Muling ipinaalala niya dito na matagal nang tapos ang kanilang samahan. Sinisi rin niya si Jolly sa pagsasamantala sa mga mahahalagang gamit katulad ng Anima Power Suppression Blocks mula sa Continent X, at kinwestiyon ang kanyang kakayahan na itago ito mula sa Group Alliance. Bukod dito, inakusahan rin ni Chumo si Jolly na naglagay ng patibong upang patayin ang tagapagligtas nang hindi nagpapakonsulta sa kanila, pinalalakas ang kanyang kawalan ng tiwala. Umiinit ang mga tensyon habang sina Jolly at Chumo ay nag-engkwentro sa isang maingay na palitan ng salita. Hinahanap ni Jolly, isang miyembro ng isang grupo, ang pagpapaliwanag ni Chumo na siya ang Beast Leader. Sinagot ito ni Chumo ng pagiging sarkastiko, pinag-aayawan ang pagsang-ayon ni Jolly na ito ay isang kawangis ng pagkakataon. Malinaw na na-frustrate si Jolly at nagtanong para sa linaw ng sinabi ni Chumo. Patuloy sa pagbibiro si Chumo kay Jolly, tinawag siyang at pinagsasabihang mahalaga ang papel ng Demon Beast Leader. Pinunto rin ni Chumo na malabong magkaroon ng pagkakamali sa isang napakahalagang bagay. Bukod dito, ibinunyag ni Chumo na ang Demon Beast Leader ay isang malaking eksperimento na kanilang pinaghandaan, ngunit hindi alam ni Jolly. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na kwento na may kinalaman sa manipulasyon ng mga monster cells. Patuloy ang mainit na pagtatalo ni Jolly at Chumo. Sinisi ni Jolly ang grupo ni Chumo sa paghahanap ng kooperasyon mula sa kanila, itinatanong ang kanilang sinseridad. Bilang tugon, inilihis ni Chumo ang ideya na sila ay mga kaalyado, pinapalalim na nagwakas na ang kanilang kooperasyon. Sa pagkakapiko ni Jolly, pinatunayan nila ang isang kasinungalingan. Binanggit nila na ang grupo ni Chumo ay nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagkaantala ng live na pagpapalabas ng lihim na lupain. Nagpapahayag si Jolly na nabisto ang kadiliman ng grupo ni Chumo sa harap ng buong mundo, inilalagay ang pagiging hangal ni Chumo sa sitwasyong ito. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.